to The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Elaine. And makakasama niyo po kami tonight as Pastora Emerita concludes her message entitled, You Need the Power of the Holy Spirit. And sa part 4 po ng series na ito, ituturo po sa atin ngayon ni Pastora kung ano po yung pinaka-importanting bagay na dapat nating pagtuunan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya po, sa lahat po ng nakikinig tonight, if you have plans in your life na gusto mo talagang mag-succeed, the message tonight is for you. Now, here's Pastora Emerita with her message, You Need the Power of the Holy Spirit, Part 4. Bawat araw, bawat oras, bantayan po natin ang ating iniisip, ang ating ginagawa sapagkat chinecheck po ito ng Diyos through His Spirit. Tinitingnan po niya kung sinusunod po natin ang tinuturo at pinapaalala sa atin ng Holy Spirit. Remember po yung Tower of Babel o Babel? Remember nung tinatayo nila yun, pataas na ng pataas. Yung tower, ang ginawa ng Panginoon, nakita niya, bumaba siya, kasama niya yung mga angels and the spirit. Anong ginawa niya? Nung nakita niya yung ginagawa po ng mga tao noon. Chinek po ng Lord, tinignan niya yung ginagawa nila. Nung hindi ito nakaayon sa gusto po niya, ginulo niya yung tinatayo na tower. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang Diyos po na hindi nakikita ay nagche-check po bawat ginagawa natin. At tayo po ay i-judge niya ayon sa ating ginagawa. Gusto ko pong magtapat. Hindi po ito ang gusto ko talagang mensahe. Actually, nung tinatanong ko ang Panginoon kung ano yung gusto niyang i-message ko, although alam ko kailangan pasadahan din yung role ng Holy Spirit, ito po yung pinakita ng Panginoon sa akin. At gusto ko pong maunawaan ninyo na tinuturo ko po ang mga bagay na ito sapagkat pinakita po ng Panginoon sa akin na bihirang-bihira ang mga taong seriously and consistently nag-i-evaluate, nagme-meditate ng kanilang life, ng kanilang relationship sa Panginoon. Bihirang-bihira daw ang nag-i-evaluate ng kanilang intimacy o growing in the Lord. Bihira daw. Bihira ang nagche-check kung sila ba'y nakakasunod sa Panginoon o hindi. And each day, nakikita po ng Panginoon na mas marami ang focus daw, ang minimithi daw, ang pinag-iipunan at hinahabol ay mga bagay sa mundo at ang magiging future sa mundong temporary lang na tirahan. Ang buhay po ni King Solomon at ang kanyang mga aral ay makakagising po sa ating lahat para maibalik natin seriously ang ating pong focus at priority natin sa pinakamahalagang bagay sa mata ng Diyos. At gusto ko po matutunan din po ninyo na asikasuhin ang pinakamahalagang bagay sa mata ng Diyos. Alam niyo po, si King Solomon ay tinuring na pinaka-wisest king in his time. He has everything, riches, wisdom, kingdom. Meron po siyang 700 wives and 300 concubines. So parang asawa niya ay 1,000. And ano po yung makikita natin dito? Inalaw po ng Panginoon na siya ay pumili. Nilatag po ng Lord sa kanya ang batas niya mismo. Pero si King Solomon, na inanoint po niya as king, nagkasala po. Inalaw po ng Panginoon na siya ay pumili on his own. Gusto ko pong malaman ninyo na iba po yung inalaw ng Lord, iba yung inapprove ng Lord. So, inalaw ng Lord na pumili siya. Ito yung pagpipilian mo. Ito yung batas ko. Ito yung wag mo susundin. Okay? Ito yung wag mong gagawin. Ito yung dapat mong sundin.
Hindi po siya sumunod sa Panginoon. Ano nangyari? Yung kanyang pag-disobey sa Panginoon, na-lead siya sa maraming pagkuha ng mga asawa. Yung mga asawa na kinuha niya, yun po ang nag-lead sa kanya para sumamba siya sa ibang Diyos. Hindi tunay na Diyos. So, binviolate niya ang law ng Diyos. May consequence ito. At pag nabasa niyo po yung story niya, na-divide po ang kingdom niya at nabigay dun sa mas mababa sa kanya. Masakit po ito. So, si King Solomon sa Bible, siya ang nakatikim ng lahat ng sarap, ng ginhawa sa buhay. And yet, ang sabi po niya, all is vanity. Meaning, all is meaningless. Bakit po? Sapagkat na-realize niya sa mundong ito, pare-pareho lang ang hahantungan ng tao. Ang mayaman at mahirap, ang matalino at hindi matalino, pareho lang ang kahantungan pag namatay. Lahat ng pinaghirapan, lahat ng hinabol, inangkin, inipon, ay hindi madadala sa kanyang libingan. All is vanity under the sun. But at the end of the book of Ecclesiastes, na si Solomon din po ang sumulat, he said something about the most important thing in life. Alam niyo po, ang sinabi niya, natikman niya lahat. Nakuha niya lahat. Sikat siya, sobrang talino. Sa end ng Ecclesiastes, ang sabi niya, ito yung pinaka-importanting bagay. The fear of God and obedience to His commands. Fear God and keep His commandments. Yun po ang sabi doon. For this is the whole duty of man. Gustong gusto ko po yung pinabaon ni King Solomon. Sa Ecclesiastes 12, verse 13. Can you imagine, ang sabi niya, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Parang dito kayo mag-focus. Obligasyon natin ito na sundin ang Diyos. Responsibility natin ito, obligasyon natin ito, itong utos ng Panginoon. Matakot tayo sa Diyos. Bakit niya sinabi? Yung fear God and obey God's commands. Because God will judge people according to what they had done. God will bring every deed into judgment. Ecclesiastes 12, verse 14. Lahat daw po ng ginagawa natin o ginawa natin, pag sinabing every deed, lahat po ay huhusgahan ng Panginoon. Yung magaganda na ginawa natin, may reward po yan. At yung wala, yung sin of omission, commission, alam niyo po, meron po yung kaukulan din judgment o punishment. Kasi pag binasa niyo po yung story ni King Solomon, throughout Solomon's story, sinasabi sa atin ng lahat, sa lahat tinry po niya na gawin, just to find fulfillment. Nagkamal po siya ng silver and gold for himself, everything para pasayahin po ang kanyang puso. Pero hindi po ito napasaya. And then he said, instead, everything was meaningless, chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. And again, his conclusion, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Praise God. Ang totoo po, na-feel ko yung urgency sa cry ng heart ng Panginoon. Especially mula po sa kanyang purchased possession. Yung mga pag-aari niya, yung mga tinubos niya. Naramdaman ko po, I don't know kung nakukuha niyo po yung sinasabi ko rito. At gusto kong sabihin, ipayo sa inyo na hanggat may panahon pa. Ito po yung i-meditate ninyo.
Makinig po kayong mabuti. Huwag po kayong titigil. I-convince ang heart ninyo hanggang ito ay lubusang maniwala na the most important thing in life is the fear of God and obedience to His commands. Ito po ang i-meditate din po ninyo at i-declare. Sabihin ninyo from the heart, gusto ko madiin sa heart ko na ang attachment ko sa mundong ito ay walang halaga. It is all vanity, meaningless, if I do not obey God. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, nag-struggle po ako. Dahil ito yung gustong ipatakel ng Lord ngayong araw na ito. But inimpress po niya sa heart ko na sa sentro, kailangang sumentro pa rin sa tungkol sa kasalanan and obedience ang dapat kong ituro. Sabi ko, Lord, baka sawa na po sila. At baka isipin nila, wala na akong alam na topic na iba. But alam niyo po, meron akong narinig sa Panginoon na kinagulat ko. Ang sabi niya, quickly, it is a package deal. Para sinasabi niya sa akin, alam ko, Emerita, gusto mo magturo ng masaya, tatawanan lang sila, magaan na topic, hindi tatamaan yung mga kasalanan. Alam ko, gusto mo silang ma-encourage. Pero, ang totoo, it is a package deal. Ang sabi niya po, kapag nagtuturo daw ako, o sino man ang tungkol sa sin, holiness, at kapag nakinig ang mga tao, at sila ay sumunod sa Diyos, ito daw po ang pinakasentro ng lahat ng daluyan, ng blessings ng Diyos. Dito daw aagos o dadaan ang lahat ng pagpapala na kakailanganin natin mula sa Diyos. Yung obedience daw natin, yung pamumuhay in holiness, dito dadaloy ang lahat. Ito daw ang magbubukas ng tunay na blessing, ng tunay na power, ng tunay na favor ng Diyos. Why? Ang sabi niya, ang pagpapractice daw po sa pagsunod sa Word of God ay magdadala, magbubunga ng masidhing desire para mamuhay sa kalinisan o kabanalan. It is a practice, hindi yan pwedeng minsanan lang na pagsunod. Ang obedience po sa Lord ay lifestyle. Ang meron pong Holy Spirit, ang hinahanap niya yung gusto ng Lord sa Bible. Hindi pagpapala. Ang tunay na born again po, ang hinahanap niya, hindi yung gusto niya, kung hindi, ano yung gusto mo, Lord. Doon siya masaya. Kaya nawawala ng maraming tao. Ang hinahanap at sinusunod ay yung gusto nila. Church, gusto ko po kayong gisingin. Ito salita ito ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo'y sumunod sa Kanya. I-practice natin ang pagsunod sa Kanya. Dire-diretsong pagsunod sa Kanya, sa Word of God, sapagkat itong pagsunod na dire-diretso, tuloy-tuloy, ito daw ang magdadala, ito ang aakay, magbubunga ng masiding desire para mamuhay sa kalinisan at sa kabanalan. Kasi alam niyo po, every time you obey the Lord, may nangyayari dun sa loob ninyo. May kapangyarihan, nagiging kamukha kayo ng Panginoon na banal, na malinis. At ang sabi niya, ito gustong-gusto ko rin po ito. Ang sabi niya, alam mo ba na itong pagsunod at yung desire, mamuhay sa kalinisan at kabanalan, ang sabi niya, ito ang pinakamataas na antas ng pagsunod. Kapag addicted ka na, sumunod ng sumunod sa Diyos.
Ikaw yung naa-addict sa pagsunod. Gustong-gusto mong sumunod. Kapag ayaw sumunod ng puso mo, ng laman mo, nagagalit ka, inaaway mo yung sarili mo, inaaway mo yung laman mo. May kapangyarihan ng Holy Spirit working in the inside of you, telling you, masisira ang buhay mo, mamamatay ka. Mabubulok ang laman mo. Mawawalan ka. Kaya gusto mo. Kaya kahit nahihirapan ka. At first, it's so difficult. Napiliin yung gusto ng Panginoon na ayaw mo. Difficult talaga siya. Tandaan po ninyo. Hindi magpapapili ang Panginoon na easy. Hindi. Hindi siya magpapapili na madali lang ninyong iwanan o talikuran. No. Lagi ang pagsunod nire-require ang puso natin na nagsasakripisyo. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Mahirap pero dyan tayo mabubuhay. Dyan tayo pagpapalain. Ang hanapin ninyo yung gusto ng Panginoon. Saliksikin ninyo sa Bible. Ano yung mga tinuturo ng Panginoon? Gusto ko to. Iisa-isahin ko yung hibla ng pahina ng Biblia ko. Titingnan ko saan nagsasalita ang Diyos. Ano yung nire-require niya sa akin. Ito ang susundin ko. At alam po ng Panginoon yung kahinaan natin. Alam niya yan. Alam niya yan. Siya lumalang sa atin. Pero hinahanap niya. Yung tignan natin siya, yung tagumpay niya, yung kapangyarihan niya, na once na sumusunod tayo, sasabihin ng Lord, you see, may power ka, sumunod ka, alam mo, mahirap. Pero kaya mo, di ba? Kasi ginusto mo gawin. Kailangan gustuhin mo munang gawin. Or else, hindi mo makukuha, hindi mo masusunod. One step at a time. Every word na sinasabi ng Panginoon, do this, don't lie, you forgive. Just do it. No delay. Once you encounter the Word, right away you make a decision to follow the Word. No delay. The more po tayo nagde-delay, sumisingit ang kaaway para lukohin pa tayo. Para ma-sidetrack ulit ang focus nating sumunod. No delay. Remember, nung tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciples, wala dong sinabing, ay teka muna po. No. Tinawag sila Pedro, sinabi lang, come, I'll make you fishers of men. Sunod kagad sila. Si Matthew, nasa office po niya, siya. Sabi ng Lord, come, follow me. Iniwanan po niya yung office niya. Iniwanan nila Pedro yung kanilang fishing vessels. There is such an urgency sa call ng Panginoon to obey Him. Kasi ang Panginoon po gustong-gusto niyang ibigay yung napakaraming pagpapala sa tao. Kaya lang hindi natin talaga makukuha yan. Hindi natin matutwist ang kamay ng Panginoon at mag-church tayo minsan-minsan. Sasama tayo sa gawain, pero the rest hindi natin po sinusunod. Huwag po kayong pumili ng pinakamadaling pagsunod sa Panginoon sapagkat wala po dyan talaga ang tunay na blessing of God. I really love this. Ang pinakamataas na antas, kailangan po marating ng lahat ng Kristiyano na addicted ka na, hinahanap mo yung gusto ng Lord, hindi yung hinahanap mo. Unless marating po ng bawat Kristiyano yung addiction to follow the Lord, sasabihin ko po sa inyo, parang hindi pa po kayo Kristiyano. Parang the Holy Spirit is not working in your life. Although, madalas siyang magpadala ng mensahero para kayo tapikin, paalalahanan, and yet, you are ignoring the voice of the Spirit. Delikado po. Si Judas Iscariot, kaya siya naging son of perdition, doomed to destruction forever. Because of continuous denial to follow, to repent, and then to follow the Lord. Denial, dinideny niya. To follow the Lord, dinideny niya may kasalanan siya. Dangerous po. Ang dinideny ang work of the Holy Spirit. Now, kapag po addicted na kayo, sumunod ng sumunod, ano po yung susunod na mangyayari?
yung addiction po ninyo sa pagsunod ay magli-lead sa attraction and addiction sa holiness. Sobra kayong maa-addict sa holiness of God. Hindi nyo i-avoid ang mga topic about sin. Ay, ayoko yan. Ito po. Ito yung tunay na daluyan po ng pagpapala ng Panginoon. And remember, sabi niya, kaya ko kayo nilinis ng aking dugo. Kaya din pinadala ko ang banal na Espiritu Santo para continuously matrain kayo sa pagsunod para mabuhay kayo sa kabanalan. Bakit ito sobrang importante? Again, Hebrews 12, verse 14b. It says here, without holiness, no one will see the Lord. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang greatest joy o utmost joy ng Lord ay makasama niya tayo sa kanyang kaharian at makita natin ang glory niya. That was Pastora Emerita Berqueros with her message, You Need the Power of the Holy Spirit, Part 4. And itong series po ng messages ni Pastora ay pwede niyo po ulit mapakinggan. Just log on to www.therockofmysalvation.org and dito niyo po makikita yung links para po sa mga past radio messages natin. And now tonight, napakalalim and yet napaka-significant din ng message. And alam ko, Pao, meron kang ni-ready na magandang insight for us tonight. Thanks, Josh. Ang ganda ng message today, revealing yet another aspect of the Holy Spirit. The Holy Spirit doesn't just let us know what the right thing to do is, but more importantly, the Holy Spirit pushes us to develop a discipline to be consistent in doing the right thing. Kasi in the natural flow of life, it's easy to do the right thing when we know it absolutely needs to be done. Psychology calls this the Hodorn effect, na pag alam natin may nag-o-observe sa atin, we do the right thing or we increase our performance. For the youth, this may be the case when we are with your parents. For the elderly naman, pagkasama mo mga anak mo, syempre you do the right thing. But what happens when you're faced with that moment where you feel like making the slightest compromise won't make a big difference? And I have a funny example for that na I'm sure nangyari na sa atin lahat. Alam mo yung experience na you're throwing your trash tapos hindi na shoot sa trash bin. Yes. Yeah. Tapos tinatamad ka ng pulutin. The Holy Spirit is the kind of driving force that will tell you, go back and pick up that trash and put it in the right place. It seems like a funny example, but if you think about it, if we don't even have the discipline or the resolve to do the small things right, then how can we expect God to entrust us for the big things? This is why I reiterate yung sinabi ni Pastora kanina, that we have to make a decision to obey the Holy Spirit no matter what. Na bago pa magparamdam ang Holy Spirit, meron na tayong resolve to do what He says, because eventually tayo ang mabe-benefit once we develop that kind of right lifestyle. Yes, and totoo yun Pao, na parang it makes it easier for us to obey the Holy Spirit kapag nag-decide tayo na gusto mong mag-obey. Diba? Na parang when you're faced with a choice, parang hindi na siya choice kasi you're already, may resolve ka na hindi, alam ko susunod ako, ito yung dapat kong gawin. And maganda yung sinabi kanina ni Pastora na gusto ng Lord ma-addict tayo sa pag-obey. And isang nakita ko lang kanina, diba pinag-uusapan natin, na comparison between King David and Solomon, na God both gave them a chance to ask for one thing, diba? One thing, anong gusto mong ma-receive. And si Solomon, hiningi niya wisdom. Kaya nga sa Bible, diba, he was the wisest man who ever lived. And si David naman, ang tawag natin sa kanya, he is the man after God's own heart. And yung comparison nila is si Solomon, hiningi niya wisdom. Pero sabi ni David, ang hiningi niya, one thing is yung presence ng Lord. Sabi sa Psalm 27 verse 4, sabi ni David, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Now, parang pwede nating i-seek after yung wisdom, pero ang gusto talaga ng Lord that we seek after is yung presence niya. As we worship, as we read yung Bible, parang gusto ng Lord ma-addict tayo. And if we don't worship, kasi we can't obey You have to parang have yung drive nga of the Holy Spirit, and lahat po yun pwede nating ma-experience through worship and of course yung reading ng Word ng Lord. Yes.
And to back up lang din yung since nasabi mo ngayon sa presence ni God, I just want to share din to everyone that's listening right now is na in God's presence, nandun yung healing, nandun yung blessings, yung supplications, yung promotion na maybe araw-araw natin pinagpipray. And I know for a fact na someone that's listening right now is you fall in that category na kayo yung in need of yung healing ng lifeline, a way out of yung dry spell ng life niyo, na parang naghahanap kayo ng change sa life niyo. And I want to address lang everyone that's feeling like that right now. You're not there because God wants to hurt you o kaya He finds pleasure in seeing you suffer. No. This is because even in our little ways, dun sa mga subtle things na ginagawa natin, pag pinaprioritize na natin yung school natin or yung work over our relationship with God, nagiging distant tayo. Little by little, we move farther from God. And dun na parang naa-allow na tayo nga yung reason kung ba't nangyayari yung mga bad things in life. But I want to encourage you lang na this is not the end of your story. This is not katapusan. Hindi pa to yung end. And the fact lang na you're listening right now, that means na si God, He's offering yung blessing, He's offering yung healing, and He's offering yung, diba? yung new beginning, and yung presence niya. Yes. Ino-offer niya right now for you. And all we have to do is we need to ask for His presence kasi we need Him. Kaya I invite everyone that's listening right now to join me on a quick prayer lang. Okay, Lord God, we praise you for this day. Praise you for this night na inalaw mo po, Lord, na nandito kami nakikinig sa word mo right now. And as one group of sinners, we're answering your call to come back to you. Lord God, I believe that you suffered and died on the cross for me. I believe lahat ng sacrifices, nung pain na kinailangan mo i-endure para sa salvation namin. And Lord God, I am eternally grateful. I praise your name and I accept you, Lord, sa heart ko to be my Lord and my Savior. On this night onwards, Lord, I accept you sa life ko, Lord, and I believe that you are my God. In Jesus' name, Amen. Amen. And of course, we'd also love to intercede po para sa lahat ng pwedeng may sakit ngayon. Kailangan nyo ng healing, kailangan nyo ng restoration, pwedeng sa physical body nyo or sa spiritual life nyo. In the name of Jesus, we send forth yung word of healing, word of restoration, and yung breakthrough to be upon your life. In Jesus' name we pray. Amen. And of course, we'd love to receive po or hear from you yung testimonies nyo, praise reports, or even your prayer requests na pwede nyo pong isend in sa atin. Pwede po kayong tumawag sa 688-8742. Again, that's 688-8742. You can also contact us at our Globe number 0916-564-9897 or in our Smart 0939-782-3001. And if you're looking for a church po na pwede kayong mag-connect, open po ang ating church. Ang address po natin ay nasa Number 4 San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. And meron din po kaming youth service every Saturday 3 p.m. onwards. And maganda dito sa topic natin na parang to wrap up yung ating discussion. Ito pong sinare kanya ni Pastora, hindi lang po niya ito sinare out of pwedeng knowledge or galing lang sa pwedeng naisip lang niya, idea lang. Ito po nakita talaga natin sa life na and of course sa ating ministry dahil sa pagiging addict sa pag-obey sa Lord and sa Holy Spirit, nabuo po yung JFM or yung Joseph Feeding Mission ng ating church kung saan po nagpapakain tayo sa iba't ibang lugar and nagpipreach ng gospel. And just a quick update po sa JFM, no, kahapon po yung JFM, nakapunta po tayo sa dalawang sites na naapektuhan ng sunog sa Quezon City. More than 300 families po sa barangay Baisa, Quezon City at 100 families sa BIR Road, Quezon City po ang tumanggap ng loaves of bread, bottles of mineral water, cans of sardines, bigas, toiletries like yung body soap, detergent soap, toothbrush, shampoo, conditioner, sanitary napkin, diapers, and of course parang ito, parang temporary lang, nauubos tayo. But sa mga dala natin, among those, nagdala tayo ng gospel tracts and of course yung message ng salvation and hope that can be found in Jesus. And sa lahat po ng nakikinig tonight, if you are a partner of JFM, tanggapin nyo po itong update na to bilang parte po kayo nito. Hindi po natin kayang gawin to without your support, without your prayers, without your financial donations. And sa lahat po nung narinig nyo kanina, sabi diba sa Galatians 6:9 na do not grow weary, do not get tired of doing good. Kasi po at the proper time, at the time na you least expect it, i-reward po kayo ng Lord higit-higit pa sa pwedeng mga pinlant yung seed.
And sa lahat po na nagtatanong, how can I get involved? Una po, pwede po kayo mag-visit sa ating website sa josephfeeding.org. Nandito po lahat ng details na kailangan nyo po to connect with JFM. And sa lahat po na naghahanap ng ways to give and to support this mission, pwede po kayo mag-deposit sa BDO account ng Joseph Feeding Mission. Ang account name po ay Joseph Feeding Mission Outreach Incorporated. Again, that's Joseph Feeding Mission Outreach Incorporated with the account number sa BDO po na 4020182461. Again, that's 4020182461 sa branch po sa Capitol Shaw, Pasig City. And meron ba tayong nakakalimutan tonight? Gusto nating i-announce sa lahat po na open po din ang ating JFM to receive yung donations, not just sa finances but also in kind. Dun po sa address natin sa church, pwede nyo pong i-drop po ito sa ating church. Okay, and yes, we'd also like to promote yung docus ng church natin, which is yung Hell is Real, Parts 1, 2, 3, Heaven is Real, The Real Signs of the Time, and 666 is Real. Lahat po ng nabanggit ni Justin kanina na documentaries ay available po sa lahat po ng leading bookstores nationwide. And if gusto niyo pong mapanood yung trailers, again, pwede niyo pong puntahan yung therockofmysalvation.org. And of course, we encourage po sa lahat na nakikinig tonight to connect with us sa social media, dahil yung binanggit ko po kanina mga pinamigay sa JFM, kung nakita niyo lang po yung lobby natin nung nire-repack yung mga ipamimigay sa JFM, punong-puno po yung lobby. And ma-encourage ka, sabi nga natin kanina, ang sarap parang mamili, mag-shopping na ipamimigay natin sa ibang tao, mag-repack. And pag nakita mo na yung pagpunta mo sa site, the faces ng mga taong parang hindi mo mababayaran, yung smiles, and of course yung extension ng hope ng Lord sa kanila, hindi natin kayang palitan yun. Kung gusto niyo po makita yung pictures and yung mga full stories po ng ating feeding missions, pwede niyo pong i-search sa Facebook yung Joseph Feeding Mission and yung The Rock of My Salvation. And of course, gusto nating batiin yung mga birthday celebrants for Yes, this. advance happy birthday to Dimple Zerna, Neil Jane Fuentes, and Paul Ochoa. And of course, we invite you po na samahan nyo kami next week as Pastora Emerita starts a brand new series, 9 p.m. po dito sa DWIZ 882 kHz every Sunday. Again, my name is Josh. I'm Justin. No, I'm Elaine. And ito po ang The Rock of My Salvation radio program. See you again next week. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night. You are my rock, you are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, my one Redeemer, sovereign